Alam mo kapatid, hindi kasalanan ng Diyos yun. Na halimbawa, mayroong man salita ng Diyos sa Pilipinas, napapakinggan, ba't marami pa rin mga masasama? Alam mo kapatid, ikasalanan niya ng kasakiman ng tao. Kaya sa ating bansa, mayroong tinatawag na unequal distribution of wealth and resources. Ang mayaman, lalong yumayaman, ang mahirap, lalong humihirap. Ngayon, yan ay dahil sa inhustisya. Pero hindi ka dapat mabahala doon na kahit na magtrabaho ka ng masikap, mahirap ka pa rin. Talagang merong mga tao na mahirap lang talaga. Pero mapalad ka kung ikaw ay mahirap pag sumampalataya ka sa Diyos. Sabi kasi ng ating Panginoong Hesus doon sa Lucas, Kapitulo 6 at versikulo 20, ganito nakasulat. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Yan, mapapalad ang mga dukha. Kung dito sa mundo, hindi ka nakaranas ng kaginhawahan, kung susunod ka sa Diyos, may pag-asa ka naman Sabi niya, mapapalad kayong mga dukha, mapupunta ka naman sa kaharian ng Diyos Lahat ng ginhawa, nandun na. Kaya huwag kang malungkot kapatid kung mahirap ka rito sa lupa. Talagang may mahirap. Si Lazaro nga namatay, pulubi Wala kahit anong pag-aari. Pero naging dapat siya sa Diyos. O hindi ba? Pati ang Panginoong Hesukristo, namatay na mahirap Wala naman siyang palasyo. Simple lang ang pamumuhay niya. Pero mahirap siya. Anak siya ng karpintero. Mahirap siya. Pero okay lang. Kasi sa Biblia naman, dapat naman kasi tayong magkaroon ng kasiyahan. Kahit na konti lang yung atin, masiyahan na tayo ron. That is the best way of living our life on earth. Yun ang pinakamasaya, pinakamaligayang buhay sa mundo na meron kang contentment, meron kang kasiyahan. Bawa, kumain ka ng tuyo, okay lang, basta't nakakain kahit ba tuyo lang at bagoong o kaya talbos ng kamote. Okay lang yun. Kasi yung kumakain naman ng maraming masasarap, mas madalas inaatake sa puso yun Pag-aralan mo. Kung sino yung walang pagkain, hindi masyadong inaatake sa puso. Payat kasi yung mga mayayamang kitataba, lalo na yung matatakaw, madalas inaatake sa puso. Di mas mahaba pa buhay ng mahirap kaysa sa mayaman. Yung ang mga nangangalkal ng basura dun sa Smoky Mountain, saka sa mga basurahan kung minsan yung mayayaman, madapuan lang ng langaw yung kinakain natatakot na dahil baka magkaroon ng gastroenteritis. Yung mahihirap talagang kasalo nila yung langaw. Minsan pati langaw nakakain pero walang sakit. Kita mo na immune na sila. Kaya hindi natin dapat ikalungkot na tayo mahirap. Trabaho ka ng trabaho, walang asenso. Sabi, bakit? Ang asenso ba, ang kahulugan ba nun? Yung pagyaman ba natin? Yun ba yung fulfillment ng buhay? Hindi yon kapatid. Basahin natin ang Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang buhay ng tao, sabi ng Panginoon, hindi dahil sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Kuminsan, mas mabuti pa yung mahirap kaysa sa mayaman. Kasi yung mahirap, malapit sa puso ng Diyos yun. Alam kasi ng Diyos yung mahirap, inaapi, yung mahirap, pinagsasamantalahan ng mayayaman. Kaya ang sabi ni Kristo, mapapalad kayong mga dukha, sa inyo ang kaharian ng Diyos.